Hello guys, kumusta po kayo? Yung video natin ngayon ay about dito sa power bank na nagamit ko ng 2 months mahigit. Kaya i-share ko sa inyo kung ano ba yung naging experience ko, tapos yung napansin ko dito matapos yung 2 buwan mahigit na paggamit ko nito. Yung brand niya, Rapo Power Bank. Tapos yung model is 2002-103, yung series niya. Yan. Quick review lang para dun sa mga hindi napanood yung una kong honest review nito. Yan yung output niya guys. 5 volts, 2.1 ampere. Medyo mabigat, 385 grams. Tsaka yung size niya guys, yan medyo nagustuhan ko kasi hindi masyadong malaki. Nasa ano lang to 5 inches. Yan. Diba? Dalawa yung ano niya. Pwede kang mag-charge dito ng sabay. So, yun nga. After 2 months kong nagamit guys, ganun pa din. Wala namang pinagbago yung kung gaano siya kabilis mag-charge sa cellphone. Ganun din hanggang ngayon ginagamit ko. Tapos, matagal talaga maloba to guys. Gamit yung cellphone ko na 5000 mAh. Nakakapag-charge ako dito ng 3 beses. Pero yung pangatlong beses, hindi na napupuno yung cellphone. Nasa 70%. Ganun. So, ganun talagang power bank, guys. Kahit anong brand ng power bank. Yung iba nga, nakakadalawang charge lang eh. So, para sa akin, napakasulit na nito sa price niya na 600 plus. Kaya ito yung pinili ko kasi maganda yung mga reviews, mga positive, halos karamihan. Mayroon naman pa ilan-ilan na negative, ganun. Pero, libo na kasi yung bumili nito eh sa Lazada. Mahalata mo naman na original kasi yung pagkakagawa niya, di ba? Tapos ang isa pa pala guys na napansin ko dito kasi ginamit ko to sa Bluetooth speaker na 12 volts yung ano niya, yung DC na supply. Ngayon, may kinabit ako dito na ang tawag doon step up cable. 5 volts tapos yung output niya ay 12 volts. Kaya lang napansin ko may defect na ata yung ginamit kong step up cable. Biglang namatay. Akala ko masisira na eh. So naisip ko itong power bank na to guys, meron tong protection na kapag halimbawa nag short circuit o kung yung ginamit mong halimbawa cable biglang nagdikit yung positive tsaka negative, biglang mag-o-off to, mamatay. Pero syempre, kailangan bunutin mo yun, tanggalin mo yun. Kasi, pag di mo tinanggal yun, masisira talaga yung power bank. So, yun yung napansin ko. Kaya para sa akin, napakasulit niya sa price na 600 plus. Wala kasing nakalagay dito eh. Diba? Kung may protection siya. Wala namang kasamang manual. Pero ayun nga, after 2 months na paggamit, masabi ko na ganun pa din yung performance niya. Sulit sa price niya. So, ayun lang guys. Yung simpleng video natin. Na-share ko lang po sa inyo. Hopefully, sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At salamat po sa inyong walang sawang panonood. By the way, sa mga naghahanap po pala ng power bank dyan guys, mayroon akong mga reviews. Iba't ibang brand. Mayroong Rapo. Ito kasi anto eh. Rapo. Yung isa, Rapo. R-A-P-O-W. Tapos yung mayroon naman Orashare. May review na din ako sa channel ko na 30,000 mAh na power bank. Yun, napakasulit din nun. Ang tagal malobat. So, na-share ko lang sa inyo guys. Baka gusto nyong panoorin.